Wala. So, suma total, hindi po. Hindi totoo na ako nang susunod. Siyempre, sa isipan ng mga bangag, gusto nila ako nang sumunod. Pero sa katunayan po, hindi po mangyayari yun. Kasi protektado po ako ng karapatang pantao sa paghingi ng asylum at dahil nga po dyan, meron tayong karapatan na non-refoulement. So, mabili ko nilang mga mahiting na balak sa akin. Ang tanging pamamaraan na ako'y makuha nila ay through kidnapping. Bibigyan ko na po sila ng abiso. Miski i-kidnap nyo ako, hindi nyo ako maisasakay sa aeroplano kasi wala nga akong travel document. Nasa Dutch authorities. Walang airport dito sa Europe. Kahit magkano pang ibayad nyo, napapayag na isakay ako sa aeroplano na wala akong kahit anong travel document. Siyempre, hahanapan ka ng passport unang-una. No? At siguro, protection na rin namin mga asylum seekers na yung passport namin ay nasa Dutch government para nga garantiya na hindi kami sapilitang mailalabas ng mga bansang tinakasan namin, linayasan namin, no? Sa pamamaraan ng kidnapping. So sa akin naman po, win-win solution yung wala akong passport ngayon. Kaya nga kung tatanungin ako papasok, kakancel daw ang passport, well, wala pong basihan kasi iba ang legal definition ng pagiging pugante. Ang pagiging pugante ay umalis ka ng bansa matapos magkaroon ng warrant of arrest. Matagal na po akong wala sa bansa bago pa na-issue ang ganyang warrant of arrest na yan. So hindi ako pugante. At syempre, pangalawa po, malinaw po talaga ha. Siguro po ngayon, sasabihan ko sa aking mga kasama na mag-publish ng simplified version ng resolution. Siguro yung mga portions lamang na nababanggit na pangalan ko kasi meron po yan na ito ang demanda labang kay Harry Roque, ito ang sagot ni Harry Roque, ito ang desisyon namin kung madadawit pa sa kaso si Harry Roque o hindi. At yun nga po, yung kanilang reasoning, dahilan kung ba't nila ako dinalawit, halos wala. Ang sabi lang is, malinaw sa mga nasa sa taas, sa mga naunang mga pahina na dapat madawit si Harry Roque, pero wala pong diskusyon kung bakit kahit anong akto ay nagpapatunay either ng trafficking or ng conspiracy. Kasi ang rule nga po, kinakailangan mapatunayan hindi lang yung krimen, kundi mapatunayan din yung elemento ng conspiracy. Okay? So anyway, mag-abang po tayo ng mga balita galing sa kampo ni Vice President Duterte. Di pa po kami nagkikita. Meron po kaming tentative date ng araw ng pagkikita, pero ngayon po patungo po kami sa photo exhibit ng ating Tatay Digong kung saan magkakaroon ng pagtipon-tipon ng ilang mga Pilipino. Pagkatapos noon ay pupunta kami ulit sa Duterte Street. Hindi pa po ako sigurado kung sinong dadalaw bukas. Ang nabalitaan ko sa balita lang naman na ang araw ng dalaw ni Bibi Sara ay 1 and 2, no? June 1 and 2. So baka itong this Friday, dalaw this Friday bukas, no, na 30, baka si Kuya Bong pa rin, pero I understand that maya-maya lamang itatawag na si Kuya Bong para ma-confirm kung sinong papasok sa araw ng Biyernes. Kasi syempre, inaasahan din ni Tatay Digong dahil nakaugalian na yon na every Tuesday and Friday ang bisita sa kanya, na merong bibisita sa kanya. Pagamat ng huling pasok nga ni Kuya Bong, sinabi niya na nagpaalam na siya dahil ang papalitan sa kanya ay si Bibi Sara. Pero hindi pa natin nakukuhanan po yan ng konfirmasyon, no? Anyway, nagpapahinga po siguro sila ngayon dahil kakarating lang nila at kasama niyang mami niya. Talagang the last time na kasama niyang mami niya, talagang full time niyang inattendan yung mga pangangailangan ng kanyang mami. So, of course, that is very well understood. Anyway, so abangan nyo lang po ang mga latest developments dito sa Dahig. Meanwhile, ito po yung Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you Philippines, the only country that I have, the only country I love. God bless the Philippines. Bye!